buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Don't be a fool. God is great, and His greatness must be matched by faithfulness coming from His people. One of the great expressions of faithfulness is to always try to be wise and to keep on getting wiser, because God does not like foolishness to rule the lives of His people. At ang pag-aaral natin po ngayon ay tungkol dyan. Don't be a fool. Huwag maging hangal. Yan po ang turo ng napakarami mga verses sa Scripture. Salamat Panginoon dahil ang karunungan ay nagmumula sa inyo at ang karunungan ay nagpapalaya, nagpapaliwanag, nagpapatuwid ng aming buhay. Turuan niyo po kami na lalo pang maunawa kung paano mag-iingat, paano iiwas at nang kami maging marunong sa aming buhay. Maiwasan namin ang kamangmangan, ang kamalian, ang mga kahangalan na hindi bagay sa mga taong kumikilala sa inyo. Lead us, Father. Be our speaker. Palakasin niyo rin po ang aming katawan sa sandaling ito, sa mga nangihina, may mga nararamdaman kung ano-ano. Palakasin niyo po aming katawan. Pagalingin niyo mga karamdaman na yung mga anak, Panginoon. Maging nung mga wala rito. Hipuin niyo po ang mga lupang katawan. Aliwin niyo po ang mga nalulumbay. Bigyan niyo po ng kasiguraduhan ang mga may mga pangamba. Patuloy niyong pawiin ang mga kadilim sa aming isip. Papagliwanagin niyo po ang aming kaisipan at makita namin ang inyong maganda, maningning at magandang mga pamamaraan sa buhay. Father, forgive us our sins. Cleanse us from all our wickednesses. Speak to us. Bring us to another degree of godliness. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Magbabasa po tayo coming from Proverbs 26 from the New Revised Standard Version. Proverbs 26 verse 1, like snow in summer or rain in harvest, so honor is not fitting for a fool. Maganda po lagi ang pag-analyze ng Proverbs, and the style of the Proverbs is that it sets a certain reality that's already accepted sa kanyang first line, and then sa second line, ipapasok niya yung application of that reality. At sa first line, ano yung totoong accepted naman na truth? Hindi bagay yung snow sa summer at hindi bagay na tag-ulan pagka panahon ng tag-ani. So, hindi na yun pagtatalunan pa, established yun. So, sabi niya, kung gaano ka-establish yun at gaano ka-totoo, heto ang tunay na message ng verse. Honor is not fitting for a fool. Hindi bagay pinararangalan ang hangal. Do not honor fools. Yan ang unang-unang tinuturo sa atin ng Proverbs. Hindi bagay, wala sa lugar. So do not honor fools with position or power. Do not honor fools with attention and recognition. And lalo naman, do not honor fools with honorifics. May mga tao hindi deserving, tapos tatawagin mo honorable. Alam mo namang dishonorable. So sabi, don't do that. Pagka hindi bagay, huwag parangalan. Palalakihin mo lang ang ulo niyan, papapaniwalain mong magaling nga siya. So lalong malaki ang damage sa gagawin niya sa kanyang sarili at sa ibang tao. Verse 2. Like a sparrow in its flitting, like a swallow in its flying, an undeserved curse goes nowhere. So wala naman daw din pinupuntang nga, walang namararating at walang pupuntahang maganda yung mga pamimintas, pagmumura, pagtutungayaw, paninirang puri na hindi naman totoo. So when somebody curses you, when somebody says all kinds of evil things against you, ano mo itanong, deserve ko ba? Yung sinasabi niya, totoo ba?
So kung hindi totoo, huwag mong pansinin. Walang mararating ang mga masasamang salita na hindi bagay at hindi ukol, hindi tugma doon sa pinariringgan o kaya ay ginagawang topic. Do not pay attention to curses from fools. Pag may naminta sa inyo, pag kami nagalit, pag kami na tumuligsa, ano mong itatanong, matalino ba naman siya? At kung sa honest assessment mo, hindi naman talaga siya matalino. In fact, foolish siya. That's an opinion of a foolish person. I will not bother myself with that. So, pipiliin natin, mga kapatid, kung sino ang nakaka-apekto sa atin. Hindi komot may madaldal dyan na may sinabi tungkol sa'yo, apektado ka na. Iyon naman pala, mangmang naman siya. So, hayaan mo siya. Let the ignorant display their ignorance, but don't let what they say bother you because they don't carry weight. Walang bigat dapat, walang halaga ang salita ng hangal. Do not pay attention to curses from fools. Do not pay attention to undeserved curses. Pagka merong hindi naman qualified, tapos pinipintasan ka, very qualified. Kasi, well, that's the opinion of an unqualified person. I won't bother myself with that. Katulad ng mga unsolicited opinions, remarks, gossip of people, unsolicited mga pakikialam nila sa buhay nyo, hindi naman sila qualified. Disagreement and even opposition from fools and prediction of fools, don't listen to them. Kasi ang tendency natin mga tao, lagi tayong serious. Pag meron tayong nadinig, salita ng iba, nasasaktan tayo agad. Nagdaramdam tayo agad. So mula ngayon, isipin nyo, qualified ba naman siya sa sinasabi niya? Pag may nagsabi siyang, alam mo, ang pangit-pangit mo. Ano naman ang karapatan niya na pintasan ako? Tingnan mo nga siya. Diba? So, quiet ka lang. Huwag mong pansinin. Pero pag ang naminta sa'yo, yung marunong ng aesthetics, magaling talaga, huwag ka magalit, magpasalamat ka. Learn from the expert. Ang pamimintas ng expert, ng maalam, ng marunong, ng sanay, blessing yan, huwag ka masaktan. Yung pamimintas naman ng walang alam, wala ngayong alam bakit ka magpapa-apekto? So, hayaan mo lang siya. Foolish curses will die natural deaths. Yung mga walang basihan, walang point, walang saysay, kusa lang yan na mawawala. So, do not dignify. Do not dignify the curses of foolish people. Do not spread them. Do not even talk about them. Kung minsan ang tatalino nyo, pinag-uusapan kayo walang kakwenta-kwentang bagay, and somebody will say, teka, stop. Bakit natin pinag-uusapan yan para hindi bagay sa atin? Dapat may nanggaganon. Ang tatalido nating tao, tapos pinapatulan natin yung comment ng isang hindi naman qualified, hayaan mo yan. Parang hangin lang yan, nalilipas, mawawala, maglalaho. Verse 3. A whip for a horse, a bridle for the donkey, and a rod for the back of fools. Ano daw ba ang bagay sa mga kabayo? Di latigo para mapakilos mo. Anong bagay sa mga donkey na mahirap kontrolin? Di yung merong siyang tali sa bunganga niya para pag iniligo mo sa kaliwa, sa kanan, mapigil mo. Kung ganun daw kabagay yun sa donkey at sa horse, ang bagay daw sa mga fools, rod, pamalo. Fools deserve nothing but a rod. Fools deserve nothing but punishment. It could be actual punishment or inflict foolish people with anonymity, with invisibility. May sinabi sila, huwag nyo nang pansinin, huwag nyo nang ulitin sa iba, kakalat pa. Parang wala silang sinabi. Yun ang parusa nyo sa kanila. Pagka mga walang katuturan ng mga pinagagagawa nila, huwag pansinin para huwag nang lalo pang mabigyan ng atensyon. Parusa yon. To inflict attention seekers with anonymity, don't even give them attention. That is a kind of a rod. Pwedeng pamalo yan. Verses 4 to 5. Do not answer fools according to their folly, or you will be a fool yourself. Answer fools according to their folly, or they will be wise in their own eyes. Huwag daw patulan ang fools. Parang yung lagi na nating nadidinig na example ng nagpayabangan, sabi ng mayabang one, magkano ka? Sabi ng mayabang two, doble mo. Akala naman ng mayabang two,
ang galing ng sagot niya. Pero, magkano ang usapan? Sinabi niya, doble mo. Ibig sabihin, hinayaan niya na yung standard, yung topic, yung direction nung full. Yun na din ang tinahak niya. Sumunod siya sa direksyon na sinimulan nung foolish person. So, kung patulan, magkano ka? Huwag kang tumingin, wala kang narinig. Yun ang punishment mo sa kanya. Huwag mong patulan. Huwag sundan ang kanilang logic or lack of it. Huwag sundan ang kanilang method. Nagyayabang, bumili ng magandang sound system at pinapadinig sa mga kapitbahay. Bibili ka nga ng mas malaki, mas malakas, ipaparinig mo sa mga kapitbahay, edi pinatulan mo siya, lumaro ka sa game niya. Pagka meron siyang ginagawa, yun din ang gagawin mo para mapatunayan mong mas kaya mo. Katulad, nagda-drive ka, may nang una sa'yo, ang bilis-bilis, reckless. Tatalunin mo, mas mabilis ka. Yun, pumatol ka sa foolish person. Tama ba yung ginagawa niya? Hindi. Ba't mo kinokopya? Para patunayan mo na mas foolish ka kaysa sa kanya. Para patunayan mo na mas mayabang ka kaysa sa kanya. Di talo ka nun. So huwag patulan. Meron pang lasing, mag-aamon, sino ang mga lalaki dyan? Lumabas kayo. Lalabas naman itong makikipagtagaan para lang patunayan niyang mas lalaki siya. That is foolish. You say, well, that's your game. It's not going to be my game. I will not play in your league. I will not go down to your level. Dignified. Proverbs 26, verses 6 to 7. It is like cutting off one's foot and drinking down violence to send a message by a fool. The legs of a disabled person hang limp, so does a proverb in the mouth of a fool. Ganda ng picture, no? Ganda ng imagery. Para mo daw pinutulan ng sarili mo ng paa mo kung nagpadala ka ng message sa isang taong hangal o bangmang. May nagagalit doon, magpapadala ka ng representative, sabihin mo, ganito, huwag ka na siyang magalit, gano'n. Kung ano, ang ganda ng dahilan mo binigay. Paglipat ng salita doon sa nakarinig, lalong nagalit. Kasi hindi marunong magsalita yung tagapagsalita mo. Yung spokesperson mo, hindi marunong mag-alis ng galit nung nagagalit sa'yo. Lalo pang magagalit yung tao, lugi ka. Kung gaano daw nakasabit ng walang saysay ang mga paa ng isang taong may kapansanan, ganon din daw ang matatalino at magagandang salita pagka lumabas na sa bibig ng isang hangal, walang silbi. Naranasan niyo na ba yan na meron kayong hidwaan, there's a misunderstanding between you and one person, and then because of your spokesperson, lalong lumala, lalong nagalit. So never entrust messages to fools. Manager ka, leader ka ng isang grupo, ng isang company, mayroong mga empleyadong hindi masaya o may mga reklamo, ipapaayos mo sa isang supervisor. Ang nangyari, nagwelga sila lalo, nagresign lahat, o kaya sinunog nila yung kumpanya. Ibig sabihin yung supervisor mo, foolish. Hindi niya na i-represent na mabuti, no? Yung kagustuhan mo magkaroon ng kapayapaan. Kaya imbes na ipasabi mo kung kani-kanino, kung hindi rin sila magaling magsabi, ikaw na lang. Huwag mo ipagkatiwala. Madalas mangyari yan. Sabihin mo naman sa nanay, ibili ako ng ganun, hindi kasi ikaw makapagsalita. Lalo pang nagalit yung nanay mo sa'yo, kasi naman palang pinagsabi mong kapatid, siniraan ka pa o walang kakwenta-kwenta mag-represent sa'yo. It can happen, especially sa families. Kaya kuminsan, yung mga wicked stepmothers, napaglalayo niyan yung tatay at saka mga anak. Kasi, pag-report sa tatay, napapasama niya yung mga anak. Pagka naman kausap yung mga anak, napapalayo nila yung loob dun sa tatay. Or a wicked stepfather, or any wicked person can do that. And wickedness is foolishness. Because goodness is wisdom. So titingnan ninyo kung yung lagi nyong napagkakatiwalaan, ang nagiging ending, lumalala, gumugulo, ibig sabihin foolish person yon. Foolish intentionally or foolish without any malicious intention, pero foolish pa rin. Isiping mabuti yan.
Do not ask or let fools speak for, negotiate for, intercede for you. Talo ka pagka binigay mo ang kaso mo sa isang hangal na abogado. Talo ka pag nagpagamot ka sa isang doktor na hindi magaling. Talo ka pag ang kinuha mong kontraktor ng gagawa ng bahay mo hindi mahusay. So dapat pinipili mo lahat yung kasali sa buhay mo. Verse 8. It is like binding a stone in a sling to give honor to a fool. Alam niyo, nung araw may mga tirador, lalagyan mo ng bato, tapos hihilahin mo yung rubber nun. Ang tamaan ng bato na yun, talagang masasaktan. Sabi, ganun daw ang nangyayari, no? Pag pinarangalan mo ang isang taong hangal, merong masasaktan, merong mapapahamak. Honoring and empowering a fool will hurt others. Kaya mga hindi dapat gumraduate, pinapagraduate, may madadamage yan later. Yung mga hindi dapat pumasa, pinapapasa, pasang-awa. So mamaya, pag nag-practice siya ng profession niya, kulang-kulang, mali-mali, meron at merong madadamay. Nakikita nyo, ang daming mga aksidente sa kalsada dahil yung mga drivers hindi qualified. May lisensya, hindi dapat magkalisensya. Kukuha ng exam, government driving exam, may mga sagot na daya, iniaabot ng mga corrupt clerks. Ito yung sagot, kokopyahin mo na lang. So hindi mo talaga nadidibdib kung anong tama at maling pagmamaneho. Wala nang actual driving test. At kung meron man, pameriendahin mo na lang yung magtetest sa'yo, pasa ka na. Look at the kind of driving that we have in our country. Kasi fools are being honored with licenses. Kung nabigyan mo ng lisensya ang isang doktor na hindi dapat, nabigyan mo ng lisensya ang isang engineer na hindi dapat, nakita nyo yung mga tulay natin na kumisan para kang tumatalon sa swimming pool na very choppy. Nakakita na ba kayo ng tulay sa Pilipinas na pantay yung kalsada at saka yung tulay? Laging merong lundag, no? Pagka either galing ka sa tulay to the kalsada or kalsada to the tulay, baka dapat tanggalan ng mga lisensya yung mga gumagawa ng mga ganyan. Dahil kung hindi ka pa manganganak, nanganak ka na tuloy dahil nakalog ka dun sa kalsada. Kung ang dami mong tulay na dinaanan. So, do not empower fools. Honor is for the honorable. No? Proverbs 26 verse 9. Like a thorn bush brandished by the hand of a drunkard is a proverb in the mouth of a fool. Yun daw mga sanga na maraming tinik na iniiwasan mong mga dikit sa'yo, parang hawak ng lasing na tao na ipinagwawagaywayan niya sa maraming tao. Ganun daw ang nangyayari pag yung mga words of wisdom dumaan na sa bibig ng fool. So kahit na matpayapa ang intention mo sa sinabi mo, pag dumaan sa kanya, gulo ang nagiging wakas. Yung malinaw dapat lumalabo. And it can happen in many religious teachings. Paano kung yung nag-aaral at nag-i-interpret at nag-a-apply ng Bible ay hindi naman pala marunong? Hindi siya skilled. Hindi siya marunong sa literature. Hindi siya marunong sa history. Wala siyang alam sa basic culture of the peoples that are being featured in the specific verses. Hindi niya alam yung kahulugan ng mga kataga, ng mga talinghaga, mga cultural symbols, body language of the people involved. Paano siya magbibigay sa iyo ng magandang interpretation at application? So, pwedeng sobra ka magkaligaw-ligaw kung ang pinapakinggan mo is a foolish person. Lalo't hindi kang gumagawa ng sarili mong research, sarili mong aral, umaasa ka na lang sa naririnig mo, pwede kang mapahamak. Fools misuse good words, even good ideas. Even the Bible can be misused by fools. So dapat sinusuri mo lagi. Qualified ba? Marunong ba? Meron man lang bang academic training? Meron bang experience? Ginawa mong preacher, 17, 18, 19 years old, siyempre may mga maganda namang masasabi yan, pero sobrang limitado pa siyempre
naunawaan niya sa buhay. So, binibigyan mo ng panahon bago mo isuga, bago mo isalang, bago mo bigyan ng mga responsibilidad. Fools misquote. Nag-quote pero misquote. Fools take words out of context. Fools interpret what they hear and then express it to another person, and what the person hears is already a misinterpretation. Maraming maliligaw. Fools should never be made to speak for you. Lugi ang misrepresented by foolish relatives, foolish friends, foolish workers. Verse 10, like an archer who wounds everybody is one who hires a passing fool or a drunkard. So do not employ fools. Kasi marami ka na namang madadamage, marami kang masasaktan. Pagka ang mga workers mo hindi qualified, hindi marunong. Naranasan nyo na ba na nagalit na kayo sa isang restaurant, sinumpa nyo, hindi na kayo babalik doon? Hindi naman kayo galit sa may-ari. Nakakainis lang yung kaisa-isang waiter na nakasalamuhan nyo o yung receptionist. Eh di pagkakamali ngayon ng employer that he or she employed somebody who is not worthy. You know, employment is honor. When an employer accepts you to become his or her employee, to wear company ID, to use the company name, you are being honored and empowered. Kaya dapat pinipili talaga yan. Verse 11, like a dog that returns to its own vomit is a fool who reverts to his folly. Kung paano daw makikilala mo ang aso, bumabalik ito at kinakain niya yung isinuka na niya, ganun daw ang mga hangal. Binabalik-balikan, inuulit-ulit ang mga pagkakamali. Fools keep repeating their mistakes. So you want to accommodate and forgive somebody who commits a mistake. Like professionally, but not all the time. Because when a person keeps repeating mistakes, he will hurt others. Yung paulit-ulit ang mistake, yung asawa mo 7 beses nang nagkamali, nagbahay ng isang babae ng inabot ang mga buwan, paulit-ulit, meron na dyang foolishness involved. Hindi mo na pwede sabihin na daya ako, natukso ako. 7 beses na. Kaya dapat marunong ka mag-deal with such foolish people. You cannot allow these foolish people to destroy your life forever and the life of everybody else in your family. So it's a sign of foolishness to be repeating mistakes. It's human to commit a mistake once, twice, but keep repeating it without any improvement at all. That's foolishness. Beware of people who keep repeating mistakes. Verse 12. Do you see persons wise in their own eyes? There is more hope for fools than for them. Ang pinaka-hopeless daw na tao, yung ang tingin niya sa sarili niya, magaling siya at lagi na siyang tama. People who look at things only from their points of view are hopeless. Hindi nakikinig sa iba, hindi nakikinig sa payo, hindi nakikinig sa correction. Sabi, walang pag-asa ang ganun mga tao. Extreme foolishness yan. Kasi alangan mong ipinanganak ka, alam mo na lahat. Siyempre, you keep learning, you keep improving what you know. But if you are unteachable, you are hopeless. There is another form of foolishness, verses 13 to 16. The lazy person says, there's a lion in the road, and there is a lion in the streets. As a door turns on its hinges, so does a lazy person in bed. The lazy person buries a hand in the dish and is too tired to bring it back to the mouth. The lazy person is wiser in self-esteem than 7 who can answer discreetly. O kita nyo lang, ito isang example. Merong mga cultural elements in the verse. Sabi, a lazy person says there's a lion in the road. Because in the country where these verses were created, there were lions. And of course, when there are lions in the streets, what do? You don't go out. At yun daw mga tamad, palibasa tayong maghanap ng trabaho
ayaw maghanap ng magagawa, ang laging dahilan, may layon sa labas. Napakahirap daw yun. Na yung taong, kumbaga yung hinge ng door, laging nandun lang, hindi naman umaalis. Ganon din daw ang taong tamad, hindi umaalis sa higaan. Ang mga tamad daw na tao, o ano sabi dito, buries his hand in the dish. Alam niyo sa mga country sa Middle East, ang kainan dyan parang salo-salo, sambundok na kanin, sambundok na ulam dyan, nasa gitna lang, nagkakamay ang mga tao. Yun daw, tamad na tao, tapos yung ilubog niya yung kamay niya doon sa mga pagkain, hindi niya maibalik sa bibig niya dahil tinatamad siya. So, isang malaking uri ng foolishness ang laziness. Laziness equals foolishness. Bakit? Bakit isang uri ng kahangalan ang pagiging tamad? Because lazy people have no future. Lazy people will live on charity or extortion. Lazy people will have to be dependent on others. That's why to be lazy is to be foolish. You will not be the captain of your soul. You will not be in command of your life if you are lazy. Lagi ka lang aasa sa bigay, sa awa, o kaya mananakot ka para ka magkaroon. Hand-to-mouth existence. So, disregarding one's future and the future of the people who depend on you is a brand of foolishness. Baliktarin natin. So, wisdom pala yung sipag. Yung masisipag na tao are wise people. Verse 17. Like somebody who takes a passing dog by the ears is one who meddles in the quarrel of another. Naranasan nyo na ba na may mga asong hindi nyo naman kilala tapos biglaan nyo yung hahawakan sa tenga? Ano mangyayari? Di kinagat kayo. Sabi, syempre, hindi ko gagawin yun. Pero sabi, okay. Pero pagka nangihimaso ka, sumasali ka, nakikialam ka, lumalaho ka sa away ng may away, para ka na ring biglang humawak sa tenga ng isang asong di mo kilala, makakagat ka. So it is foolish to get involved in other people's quarrels. Quarrel nila yun. Parang merong dalawang babaeng nag-away. Nagsumbong yung babae sa husband niya. Sugod naman yung husband niya sa husband ng kabilang babae. At naghahamon na rin ang away. Anong sabi nitong wise husband number 2? Sabi niya, pare, away ng mga babae yan. Hayaan mo lang sila. Bakit tayo sasali? Asawa ko siya. Asawa mo, pero hindi naman tayo nag-aaway. Mag-aaway tayo dahil nag-aaway sila. So, foolishness. Mga magpipinsan, mag-aaway-away dahil yung mga nanay nila na magkapatid nag-aaway. Huwag kayong sumali. Away nila yon. If your mothers are foolish, let them be foolish. But don't be foolish like them. May mga pamilya kasi kuyog. No? Pag nakaaway mo isa, kaaway mo lahat. Wala silang pakialam sa dahilan. Basta kamag-anak nila to, kakampihan nila. Is that good? Una, kung mali yung kamag-anak mo, nangungonsinti ka ng mali. At kung tama man yung kamag-anak mo, mali na rin kayo dahil ba't yung pinapalaki yung away? There are those kind of families. Kahit mali ang miyembro ng pamilya nila, kakampihan nila yon. Aawayin nila yung nagtutuwid o kaya yung nakaaway din. It is foolish. Kung minsan hindi nyo nga kapatid away lang ng iba, sumasali pa kayo. Alam nyo ba na pag nakisali kayo sa mga bali-balita, chismis-chismisan, actually you're getting involved in the quarrel already. And it is, by biblical standards, a foolish thing to do. Huwag kayong kakampi, mga kamag-anak nyo, kaibigan ninyo, office mate, let their quarrels be theirs alone. Your loyalty should be to the truth, to peace, to orderliness, not to persons. When those persons violate the very basic biblical teachings on love, on forgiveness, on improvement of peace and promotion of peace among people. Hindi dapat masyadong personal lahat. Huwag sasali. Verses 18 to 19, like a maniac who shoots deadly firebrands and arrows, so is one who deceives a neighbor and says, I'm only joking.
Isa pa rin daw yan, foolishness. Mandadaya ka at pag nabisto kasi mo, joke only. It is foolish to deceive neighbors, then make palusot when found out. Don't. And of all people, it's wrong to deceive anybody, but it's doubly wrong to deceive a neighbor. Why? Because you will be forever for a long time. Magdurusa ka, bunga ng trabaho mo. So never, never, ever do wrong things to your neighbor. That is foolishness. Kasi may stress ka rin, may mga problema ka. And who is a neighbor? Hindi lang yung kapitbahay mo. Kasama mo sa trabaho. Yung mga taong lagi mong makakasalamuha. That's why it's crazy for relatives to make quarrels. Kasi kahit hindi nyo gusto, magkikita-kita kayo sa mga lamay, sa mga libing, sa mga kasalan. Tapos ang hirap-hirap umiwas, ang hirap-hirap na iniiwasan mo yung ayaw mong makasama sa isang mesa. So why make such quarrels? It is foolish. It is better to overlook an offense, to forgive, kesa sa magtanim ka pa ng mga samahan loob at makipag-away ka kasi mas lugi ka in the long run. Ang iksi-iksi ng buhay, dapat magpakatalino ang tao para walang masayang na oras, pagod, hirap sa mga walang kwenta. Verses 20 to 22, for lack of wood, the fire goes out. And where there is no whisperer, quarreling ceases. As charcoal is to hot embers and wood to fire, so is a quarrelsome person for kindling strife. The words of a whisperer are like delicious morsels. They go down into the inner parts of the body. Kung paano daw na ang kahoy ay nagpapalakas ng apoy, ganon din ang bulong-bulong nagpapalala ng gulo. So sabing ganon, yung mga salita, mga bulong-bulong ng mga mahilig magchismis, mga mahilig magsulsol, sabi ganyan, para bang napakasarap na pagkain na gusto mong lulunin at hanggang kaloob-looban ng katawan mo ay nasasarapan. Ganon daw kasarap ang makinig sa mga chismis. It's very, very true about human nature. Pag may kumalat na scandal video, gusto mong makita at mapanood. Bakit mo kailangan makita? Scandal na pala sasali ka pa. Pagka merong magulong nangyayari sa buhay ng may buhay, gusto mong uriratin, ano nang latest? Bakit? Anong pinagkaiba mo na taong naniniwala sa Diyos at nagbabasa ng Proverbs sa hindi, kung pare-pareho lang pala kayo interesado sa kanya mga bagay? Pare-pareho lang kayong lumalahok sa mga usapan. Gossiping is foolishness. It's a waste of words, a waste of time, and it endangers you. Because you're putting yourself in the line of fire. You are putting yourself in a dangerous position because the people being gossiped about might hear about it and take their revenge. Kasali ka. Do not let a gossip worsen existing quarrels. Kung ikaw ang namamagita sa dalawa nag-aaway, mabuti pang manahimik ka na lang kesa sumbong ka sa kaliwa, sumbong ka sa kanan, hindi naman tapos-tapos ang sumbungan. Yun namang sinusumbungan mo, nagagalit, may sasabihin. Ikaw naman, dadalhin mo sa kabila, may sasabihin din siya. E di ikaw nga yung kahoy na panggatong sa apoy. Na kung nawala na lang sana at naubos na yung kahoy, wala nang apoy. Pero nawawala na, lalagyan mo naman ng bagong kahoy, di may bagong apoy. Ganon daw yung madadaldal. Ganon yung mga mahilig magsasalita ng walang kahulugan. So do not gossip only to worsen existing quarrels. You are a man of God, a woman of God. You should be an agent of peace, not of trouble. So do not be deceived into enjoying gossip. Merong bayad yan. Verses 23 to 26. Like the glaze covering an earthen vessel, a smooth lips with an evil heart, are smooth lips with an evil heart. An enemy dissembles in speaking while harboring deceit within. When an enemy speaks graciously, do not believe it. For there are 7 abominations concealed within. Though hatred is covered with guile, the enemy's wickedness will be exposed.
in the assembly. Huwag ka daw madaya na yung palayok na rough naman, meron lang glaze, may pampakintab siya sa kanyang surface, hindi yun ang totoo sa kanya. Ganon din daw yung mga matatamis sa mga dila, masasarap magsalita. Huwag kang maniniwala agad. Dahil maraming tao, ang kasamaan nila ay kinukubli nila sa pagkukunwaring mabuti. Ang mga masasama nilang balak, sinasabi nila sa magagandang salita. Kaya may mga nawa 1, 2, 3 nadadaya. Kasi ang gandang magsalita nung nandaya. So huwag kang pabibilib sa kanyan. In fact, pag ang tao sobrang tamis magsalita, sobrang sarap pakinggan, dahil nabobola ka, namamasage yung ego, mas pag-ingatan mo yun. Mas nagsasabi sa iyo ng totoo yung kuminsan, hindi laging maganda ang sinasabi, dahil hindi naman talaga laging maganda ang dapat sabihin. Yung hindi laging namumuri, kasi kuminsan naman talaga dapat kang mapintasan o masuri. Pero pag lagi kang binobola, may masamang balak yan. Huwag kang magtiwala. It is foolishness to believe flattery. Pero alam nyo ba, napapansin nyo mga kapatid, may mga tao gusto inuuto sila. Utuin mo, magkakasundo kayo. Lilibre ka, papakainin ka, pero magsabi ka ng totoo, galit sa'yo. So ang tanong, ano pong gagawin sa taong yan? Layuan mo. Ayaw pala niya ng totoo. Gusto niya binobola siya. Gusto mo bang mambola ng mambola? Kaya yung mga bolero, nagtitiis lang yun. Ang sa pagtitiis doon, ang iniintay ng gantimpala, may makukuha sa'yo. Kahit na nasusuka sa itsura mo, sabi, ang ganda-ganda mo. May inaantay siyempre ang premyo yon. Uutangan ka. Merong kailangan sa'yo yon. Pero yung nagsasabi sa'yo, alam mo, yung hairstyle mo ngayon, hindi masyadong maganda sa tingin ko. Kung tinatanong mo siya, mas pagtitiwalaan nyo pa yung ganong tao kaysa yung laging puri ng puri. Lalo kung alam mo naman na talaga mukhang sabukot ka, tapos pinupuri ka. Huwag kang maniwala. Do not be deceived by sweet words. Do not be deceived by flattery. It is foolishness to allow flattery to blind you. Swallow your bitter pill. Kung hindi talaga maganda yung suot mo, may tinanong ka, sinabi niya hindi maganda, swallow your bitter pill. It's better than swallowing poison that is sugar-coated. Maraming lason, sugar-coated talaga. Maraming pampatulog, kunwari juice. Nung ininom ngayon itong babae na paggising niya, wala na siyang puri at pera. Dahil akala niya, juice. Sabi ni Lady Macbeth, look like an innocent flower, but be the serpent under it. Maraming ganyan mga pagtataksil, mukhang friendship. Kaya sabi ni Balagtas, pag ang isinalubong sa iyong pagdating ay maamong mukha't may pakitang giliw, ihanda mo raw ang iyong gagamitin dahil yan ay kaaway na lihim. Pag masyadong bolera, huwag kang nagpapapaniwala. Alam niyo yung tawa ng tawa, yung walang dahil, uutangan ka nun. Sigurado yan. Yung tawa ng tawa, utangera yan. Yung walang dahilan, yung puri ng puri sa'yo, kung ano pinagsasasabi, pinapadama ka lang yan. Naghahanda yan for attack. Kung may pag-iingatan kayo mga tao, yung tawa ng tawa. May itinatago yun. Kung empleyado mo yung tawa ng tawa, siguro may mga napapabaya ang trabaho, mayroong hindi tamang ginagawa. Dahil hindi nila maikubli yung stress nila, dinadaan sa katatawa. Verse 27, whoever digs a pit will fall into it, and a stone will come back on the one who starts it rolling. Yan daw mga pinagagagawa natin, para kang nagpapaikot ng bato, paakyat sa isang bundok, ikaw din ang gugulungan nun pag nahulog. What you plant is what you harvest. People receive what they give. Foolish people plant bad seeds. So don't join them in their folly. Kung alam mong may taong gumagawa ng masama, sasabog yun one day, ba't ka sasali? Kahit may premyo sa pasimula. Siyempre, lahat ng masama may premyo sa pasimula para sumali ka. Ang pagtiwalaan mo pa ito, yung sa simula pa lang hirap. Baka yun ang may gantimpala sa dulo. Pero yung ang pasimula, sarap. Bakit ka naman niya papasarapan sa buhay? Love ka ba niya?
Kaya yung mga, eto, magte-text sa'yo, nanalo ka ng 5,000 worth of products. Huwag ka maniniwala dyan. Ikaw namang nauto, punta ka doon. Sino sa inyo mga nagpunta na sa mga ganyan-ganyan? Nakatanggap ng text, nanalo ka ng ganito, punta ka naman sa address. Ang dami nyo, nakapila pa kayo doon. Lahat nyo nakauwi nun, simangot. Simangot na pag-uwian, nabisto na lang, binobola lang sila. Pabali-baligtarin nyo man ang mundo, sinong baliw ang magbibigay sa inyo ng products worth 5,000 pesos? Wala naman kayong ginawa para sa kanila. Ganun lang kasimple. Meron pa nakatanggap ng isang sulat. May cheque pa. Ang basa niya, binigyan ka ng ganitong kalaking halaga. Nangutang pa, nagpainom pa sa baryo, umarkila ng jeepney para pumunta sa Manila. Hindi naman talaga yun ang laman ng letter. Promo lang, kunwari lang yung cheque. Meron pa naniwala, may natanggap na susi ng kotse. Talagang pupunta na, i-claim na yung kotse. Bakit love ka ba nung company? Bibigyan ka ng kotse? Tandaan nyo to. Pag merong nag-o-offer sa inyo na parang, you are privileged, napili ka, blah, 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 lalo sa text, never believe it. Kasi kung talaga ipapamigay nila yun, di sa kamag-anak na nila, ba't sa'yo pa? Siyempre, naghahangad ka, kaya ka na. The damage. Pag hindi ka naghahangad ng hindi sa'yo, hindi mo deserve, hindi mo binayaran, hindi mo na-earn, hindi ka maloloko. Naloloko ka rin kasi sakim ka rin. Yun ang totoo nun. Masakit, pero totoo. So pag may nag-o-offer sa inyo na ganyan, ang itatanong nyo lang ito mga kapatid, ito na lang tandaan nyo sa lesson natin buong gabi na ito. Okay na kayo buong buhay. Itatanong nyo lang, love ba niya ako? At pag ang sagot nyo ay, no, hindi naman niya ako love. Therefore, huwag kayo maniwala na may ibibigay sa inyo. Dalawa lang ang binibigyan natin ng magandang bagay. Yung nagbayad at yung hindi nagbayad pero love natin. So love ka ba nitong kumpanya na to? Bibigyan ka ng condo unit? Naniniwala ka? Umami na sa inyo yung mga nabiktima. Para matuto para mula sa karanasan natin yung iba. Masakit. Kaya dapat ipamalita. Kaya naman lumalala itong ganitong pandadaya. Kasi mga biktima ayaw nila ikwento. Nahihiya sila. Maghapon, naubos pagpunta mo doon. Yung pala bago ka bigyan nun, pagtitindahin ka ng isang truck na plastic na mga banyera. Siyempre may kapalit. Ba't ka bibigyan? Don't believe. Proverbs 26:28, a lying tongue hates its victims, and flattering mouth works ruin. So be careful with liars, flatterers, people who promise to give you free things. Magulang lang ang nagbibigay ng libre. Kahit nga asawa, dapat may kapalit pa rin no? Pagka 3 buwan na siyang bigay lang ng bigay, sisipain ka na rin yan pagka wala kang binibigay. Magulang lang, Diyos lang. So kung wala kang binayad, don't expect na may makukuha kang libre. It is deceptive. So don't be a fool as to be victimized by fools. And very importantly, brothers and sisters, don't be a fool as to be the foolish one. Mag-ingat tayo. God is truth. Truth sets free. The enemy of truth is a lie. And foolish people lie. Foolish people believe those lies. And so the victim and the victimizer will both suffer. Let's be wise. God likes us to enjoy life. God likes us to maximize our fruitfulness. God doesn't like us to become victims of other people's folly. And much more, God does not want us to be the victimizers. Dear God, we thank you. Kumisan masakit tanggapin yung mga totoo, pero yun ang nagpapatalino sa amin. Yun ang nagtatanggal ng mga kasinungalingan na hindi pwedeng panghawakan, sandalan o paniwalaan. Paalala mo sa amin, Panginoon, yung mga simpleng mensahe ng pinag-aralan namin ngayon na hindi kami dapat magpadaya at hindi rin kami dapat mandaya. That we should not be foolish and we should not be victims of those who make fools out of us. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, hanapan ng personal application. At nasa gayon, we come out of this hall wiser, in a better position,
to be God's instrument of His goodness. Ama namin, patawarin niyo po kami kung kuminsan nagiging pabaya kami, nagkakaroon tuloy ng damage, hindi lang sa amin, kundi para pati na rin sa mga taong malapit sa amin. At lalo naman patawarin mo kami kung meron kami mga nagawang pandaraya sa kapwa nun and turn them into fools. Forgive us, cleanse us, and allow us to become wiser and wiser. Not to be able to take advantage of others, but to be better off. To be better off to help others, including ourselves. Let's spend a moment of silence with the Lord and hear His voice. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang Don't be a fool.
Napakarami pong kayamanan ng ating bayan at kuminsan hindi naman karapat-dapat na magkaroon tayo ng napakaliit na pagtingin sa ating sarili. Nangyayari lang yon kung hindi natin kilala ang ating nakaraan, hindi natin kilala ang mga kayamanan ng ating bayan na nagpapaganda sa atin pong lahi. Kaya naman dapat natin kilalanin ang nakaraan, ang kasaysayan, at ang mayayamang mga pamana sa atin ng ating mga ninuno. Ang mga hiyas po ng ating lahi, ang mga kayamanan ng ating bayan ay binubuo ng maraming bagay. At isa na rito ang musika. Ang musika ay salita daw ng kaluluwa. Ang musika ay napakabisang paraan upang ipahayag ang ating damdamin, ang ating mga pangarap at ang ating mga pagpapahalaga. Sa Pilipinas po, ang musika ay paraan ng pagpapahayag ng mga espiritual na bagay. Ang mga Pilipino kapag gumagawa ng musika kadalasan ay upang sumamba. Kaya tayong mga Pilipinong Kristiyano ay dapat lamang na mag-aral ng mga tugtog ng ating bayan at gamitin naman natin ito sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Dapat nang bawiin ang musika ng Pilipinas mula sa kung ano-anong mga paggamit na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At ito naman ay dapat ialay sa paanan ni Jesus upang lalong makadagdag sa marami, makulay at magagandang paraan ng pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. Ang musika ng bayan, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. Narito at ating pakinggan ang mambayo, mga tunog ng pagbabayo ng palay na may kasamang mga awit mula sa mga kalinga. Ang mambabayo ay isang karaniwang gawain ng mga kalinga at ito ay pagbabayo ng palay. Gayunpaman, ito isinasagawa sa sari-saring estilo at pamamaraan ayon sa idinaraos na okasyon. Halimbawa ay kasal o kaya ay may mga kinalaman na seremonya sa mga patay o mga libing. Ang mambayo ay sinasaliwan ng awit tulad ng naririnig natin. Ang sinasaliwan ng awit na pagbabayo ng palay ay ginagampanan ng 8 kababaihan at sinasagot naman ng mga kalalakihan. Paulit-paulit at mauulit na maririnig ang ritmikal na pag-awit ng mga salitang ima, isa o insa. Kasabay nito ang kanilang pagbabayo. Anong ibig sabihin ng ganitong uri ng pagbabayo? Pagbabayo ng palay na hindi lamang ang dahilan o ang gustong mangyari ay makapagbayo ng palay, ito rin ay isang bigkis panlipunan. Sa pagbabayo, makikita ang tulungan, pakiramdaman, pagsasaya. At makikita natin ang pagiging dakilang mga musikero ng mga Pilipino na maging sa pagbabayo ng palay, gumagamit sila ng musika, hindi lang upang sila ay malibang at pagaanin ang trabaho, kundi patuloy na ipahayag ang kanilang nadarama. Sa mga Katagalugan at sa mga nasa kapatagan ng Luzon, uso rin ang bayuhan, lalo ang pipigan. At kadalasan, yung halo na ipinangbabayo ng pinipig, inuukit pa ang loob nun at nilalagyan ng parang bolang kahoy sa loob na habang nagbabayo, kakalog-kalog naman ang bolang ito at gumagawa na naman ng isang ritmo. Yan po ang mambayo, ang pagbabayo ng palay na may saliw ng mga awitan ng mga kalinga. Ano po ang maaari nating matutunan sa kayamanang ito ng ating lahi? Na ang bawat gawain natin ay maaaring saliwan ng musika. Lalong-lalo naman ang pagsamba natin sa Panginoon, ang ating mga paglilingkod, na sa paglalagay natin at paglalapat ng musika, hindi lang gumagaan ang ating trabaho, kundi na ipapahayag din natin ang ating damdamin. Musika ng bayan, kayamanan ng ating lahi, hiyas na dapat makilala at ingatan.
balita, binabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo kung hindi mapatutunayan sa aming patotoo? Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan natin na nagmumula sa'yo. Kung ang tao at ang lipunan ay laging makasarili, sa'yo ang bagong panuntunan, ang maglingkod at magsilbi. Ang aming pananampalataya patuloy mong palaluin, at sa iyong dakilang biyaya di ka namin bibiguin. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!